Hello, good day everyone. It's your Manong B again and welcome back dito sa ating YouTube channel na The Blind Chef Kitchen. So today, pupunta tayo ng Bicol Region at ang kanilang pagbati, if I'm not mistaken, marhay na aga sa inyong lahat. Pero syempre magtatagalog tayo. Ngayon, gagawa tayo ng kanilang heirloom dish or heritage dish na kinunot. Pero hindi tayo gagamit ng pagi or ng pating dahil pinagbabawal na yan ng ating government na maghuli dahil endangered species na yan. So ngayon, gagawa tayo ng kinunot na tanige with siling kulot. Tara, ito ng ating mga ingredients. Gagamit tayo ng tanige, cut into small pieces, mga ½ kilo. Meron tayong dalawang kakang gata or coconut cream, yung fresh. Meron tayong minced ginger or luya. Meron tayong minced na garlic at ating minced na sibuyas. Gagamit tayo ng ½ cup ng red vinegar. I use select vinegar. Meron tayong siling kulot. Meron tayong syempre malunggay leaves, siling panigang, at lemongrass. Para sa ating panglasa, gagamit tayo ng rock salt at black pepper. So ayan mga kabusog, napakita ko na ang ating mga ingredients. Tara, magluto na tayo ng kinunot na tanigi with siling kulot. So ngayon, papainitin ko ang aking kawali or aking saute pan. Maggigisa tayo ng ating lulutuin today. So ngayon, ang kinunot pala in Bicol ay kinalas-kalas or hinimay-himay. Pero yung gagawin ko ngayon ay hindi ko nilaga at hinimay-himay. Ginawa ko lang siyang kinat siya into small pieces para may texture. Kasi hindi naman tayo gumamit ng pagi or ng pating kasi nga pinagbabawal na yan ng government. So now, ilalagay na natin yung ating, syempre, ating ginger. Naglagay na ako ng coconut oil. Yan, ginger. Sauteing in traditional Filipino way. Pag masyado masunog ang ginger together with the garlic, kasi it will affect doon sa lasa ng ating coconut milk. So medyo hihinak ko pa konti yung ating oil. Then lalagyan na natin yung ating red onions na minced. Kailangan natin mag-translucent yung ating sibuyas. First time ko natikman yung kinunot dati nung nagpunta ako ng Bicol sa Naga. But they use pagi, napakasarap. Nung hindi pa pinagbabawal ang paghuli ng pagi at ng pating. Pero until now yata, mayroon pa ding gumagamit nun. Pero syempre, patago. Now, ilalagay na natin yung ating fish. So, yung kinunot talaga, pag pagi ang gagamitin mo or yung pating, inaano nyo siya, ipapakulo nyo muna sa tubig na may luya para mawala yung lansa. Or kahit itong tanigi, pwede din naman. Pero ako hindi ko na ginamit yon dahil gusto ko nga may texture. At sinama ko din yung balat. So hindi ko naman siya ito gigisahin para hindi gaano madurog. Then maglalagay na tayo ng ½ cup ng red na vinegar or yung select na vinegar. Yan. ½ cup yan. To remove yung fishy smell. And then maglalagay tayo ng pinch ng salt. Pag muna natin hahaluin, papakuluan natin to hanggang mag-reduce yung vinegar and then we will put our remaining ingredients. So ayan mga kabusog, nag-reduce na yung ating vinegar. So hindi ko muna siya inalo kanina. Ngayon haluin natin konti. Tignan nyo, kayo na mag-decide. Kasi pag ito ay nakunot o yung himay-himay, durug-durug na siya or yung hibla-hibla. So kaya hindi ko na siya hinimay-himay. Pinat ko na lang siya into small pieces. So maglalagay na tayo ng ating coconut cream. Kasi coconut cream, so nilagay ko siya sa ref para hindi siya masira. So ayan, medyo nag-reduce na yung ating coconut cream. So haluin natin konti. Ilalagay na natin yung ating malunggay. Yung malunggay natin. Saka yung ating sili. Lagay na natin yung green chilies muna. Then malunggay. So ang sekreto ng malunggay, ito ay isang superfoods.
more malunggay, more fun. Ilalagay na rin natin yung ating siling kulot. Yan. Walang anghang to. Masarap to. Gagawa ko ng isang recipe para sa inyo regarding dito sa siling kulot na ito. Then, yung ating remaining na coconut cream. Yan. Sayang yan. Pure kakanggata. Maglalagay tayo ng black pepper. Konti lang. Konting black pepper. Sa kamay na lang natin ilalagay. At konting salt. Then, isisimmer pa natin to for 5 minutes hanggang maluto. Tatakpan natin siya. Okay. There you go. So, ayan, isimmer natin hanggang mag-dry yung yung nilulutong kinunot na tanigi with siling kulot. And then, mamaya, I will taste it. Then, i-plate natin yung ating dish. So, ayan mga kabusog. Nagsisimmer pa rin yung ating kinunot na tanigi. So, titikman natin kung mag-a-adjust pa tayo ng ating saltiness. So, maya-maya lang. I-plate na natin to. I will let simmer it for 5 more minutes para magsip-sip palalo yung flavor ng ating mga chilies at yung ating tanglad. So, ito na mga kabusog, ang ating kinunot na tanigi with siling kulot. Okay? So, ayan, titikman muna natin yung ating niluto. So, ayan, kuha tayo ng konti. God, masarap to sa mainit na kanin. So, yung flavor ng fresh na coconut milk at yung suka, nag-aagaw-agaw, sumasabog siya sa sarap, kumakagat. May kagat yung ating lemongrass at saka yung ating red chilies. Yung siling kulot, wala namang anghang yan. It will add only the aroma. At syempre yung ating tanigi na napakasarap. So, ayan, baka magtaas kilay kayo na kinunot ay hinimay-himay. This is my version of kinunot na tanigi na kinat into small pieces. So, ayan mga kabusog, ayan ang ating dish for today. Hanggang sa susunod, laging tandaan at ang aking kasabihan, hindi hadlang ang kapansanan para makapagluto ng masarap na ulam. Hanggang sa muli, bye-bye!